ang bobo ba pwede yumaman? Yan ang marami nagtatanong sa akin, Dad. So, Dad, what do you think? In more than 40 years of doing business, and you've observed so many people doing business as well, or not just business, whether successful careers, ang bobo ba kayang yumaman? Or can a dumb person become rich? Well, that is a very broad stroke question. But anyway, let's look at specifics. No? If you are dumb, or kung sinasabi lang bobo ka, o kulang yung pinag-aralan mo, o kulang yung kaalaman mo, pwede ka bang yumaman? Pwede, pero again, it's exceptional. It's just like winning a lottery ticket, di ba? Para ka nanalo ng loto, which means 1 in a million or 1 in several million chances. Bakit? Paano kaya yaman kung bobo ka? Una, may minana kang kayamanan sa mga kamag-anak mo o kung kanino man. Pangalawa, tumama ka sa loto. Pangatlo, nabiyayaan ka ng abilidad na kakaiba, pero kahit na kulang kaalaman mo, kulang inyong academic knowledge, pero meron kang ibang skill set na kakaiba, ka-invento ka ng isang bagay na nagkakahalaga, pero even so, pagka nagkapera ka, pero kulang kaalaman mo, o medyo may kabubuhan ka, mahihirapan din magtagal yung kayamanan sa iyong kamay. Kaya, pag bobo ka, pwede pa rin yumaman. Pero very exceptional case yung mga ganon. Yun nga kasi mayroong mga clickbait sa YouTube that I've seen na they're trying to say na sila daw ay bobo na yumaman. Pero syempre, when I watch them sa YouTube, parang di naman sila bobo, parang ang tatalino naman nila. So parang, after that, sa dulo, bebentahan nila itong mga taong nanonood na sinasabi ng bobo na mga libro nila or mga courses nila. So parang nakikita, parang di yata maganda yung mga vlog na kiniklickbait sila, sinasabi bobo sila. Pero actually, parang matalino naman yung nagpe-present. So, one of the things na gusto kong itakal na paano yayaman ang isang taong bobo is first, he should focus on getting smart, hindi ba, Dad? Yeah, kasi ang pag sinabi mong bobo, minsan ano yan pwede mong sabihin na bobo ka sa academics pero magaling ka naman sa ibang bagay. Pwede ka naman bobo sa pagiging tubero pero magaling ka naman sa negosyo. Pwede ka naman bobo sa halimbawa sa pagnenegosyo pero magaling ka naman na mag-imbento ng mga gamit at bagay, o magaling kang kumanta, magaling kang mag-artista. So kahit na bobo ka pero marunong kang umarte, pwede ka pa rin yumaman. Pero again, as I've said, kinakailangan meron kang unique skill set. Yung kabobohan kasi depende, no? Ang sinasabi nila kasi kadalasan ng kabobohan ay kung mababang yung IQ. O minsan ang kabobohan dahil kulang yung pinag-aralan o kulang kaalaman mo. O minsan sinasabi lang kabobohan is mabagal ang pick-up mo. So lahat niyan sinasabing kabobohan, pero lahat tayo may kabobohan tayo sa iba't ibang larangan. No? Yung nga lang, sa mga larangan na kailangan ba para magamit mo yun sa iyong hanap buhay. Pero kung sasabihin mo sa akin na may mga gumagawa ng mga YouTube na sinasabing bobo sila pero nagbebenta sila ng mga libro, siguro yung salitang yon medyo misleading yon kasi hindi sila bobo sa paghahanap buhay. Bobo sila maaari sa pagiging dentista, bobo sila sa pagiging doktor, pero magaling silang magnegosyo at maghanap buhay. Mangumbisi ng tao, paniwalain ng tao na sila ay bobo para sa ganun ma-inspire sila na bilhin yung mga binebenta nila. Yun nga, so yun yung magandang point mo sinabi mo, Dad, na pwede ka maging bobo pero yayaman ka rin. Pero ang caveat nun, magiging magaling ka sa isang bagay, no? So, kailangan gumaling ka pa rin. So, ang bobo naman, pwede naman gumaling with hard work and effort, no? If you work hard on something, you study, you do effort to make sure that you get more knowledge, information, and you get the right mentorship, gagaling ka. So, you have to escape yung level ng pagkabobo dun sa bagay na yun para gumaling ka sa isang bagay na yun. Ngayon, pwede ka naman bobo sa ibang skill set, pero yung skill set na pinili mo, dapat dun ka gagaling. Yung skill set na magagamit mo for hanap buhay or productivity. Kasi yun yung nakikita ko na parang ang dami mga clickbait na bobo ako pero mayaman ako. Pero hindi nila na-explain paano sila yumaman. Sabi na basta bilhin mo itong mga episodes ko or books ko. Pero dapat i-explain siguro na, which maganda yung explain mo, Dad, na dapat gumaling ka pa rin sa isang bagay. So hindi naman porket bobo ka forever. You can still work hard on it para gumaling dun sa skill set na kailangan mo para yumaman or maging productive at kumita at sa hanap buhay, no? Ang bobo, pwedeng yumaman. Pero kailangan gumaling siya at makaalis sa kabobohan at pumili siya ng isang skill that they can put some effort and hard work and knowledge and study, get some mentorship, advisorship. Di naman kailangan matalino ka nung pinanganak ka pero meron kang willpower para makaalis dun sa kabobohan at gumaling sa isang bagay. So, not just because you're born ugly or you're born dumb, hindi ka na makaangat sa buhay.
Ipagpatuloy ko lamang yung sinabi ng ating coach ng bayan. Ako, aaminin ko sa inyo, bobo ako sa larangan ng karpintero, pagkakarpintero, bobo ako sa larangan ng pagiging tubero, bobo ako sa larangan ng pagiging electrician, bobo ako sa pagiging mekaniko ng sasakyan. Pero again, katulad sinabi niya ng coach ng bayan, kinakailangan meron kang mga kaalaman na pwede mong hasain para maging magaling ka. Hindi porke bagsak ka sa eskwelahan, sasabihin mo, bobo ko, wala na akong pag-asa. Hindi. Pwede kang, maaring may talento ka na hindi pa lang nadidiscover o pwede ma-discover o pwedeng hasain para sa ganun, gumaling ka. You have to look at the skills that you have, that God has given you, and expound on that, enhance that. For example, may mga tao akong kilala na hindi sila magaling sa eskwelahan, bagsakin sila pero magaling silang umarte, magaling silang kumanta, magaling silang sumayaw, at sa kanilang mga kaabilidad na yon, nakaangat sila sa buhay. Pero katulad sinabi ko, huwag kayong masiraan kung hindi kayo magaling sa eskwelahan. Dapat kung saan kayo magaling, yun ang inyong ensayuhin para sa ganun lalo kayong umangat at lalo kayong gumaling. Pagamat ganun, kailangan patuloy pa rin ang inyong pag-aaral para na sa ganun matuto pa rin kayo sa larangan ng buhay at hanap buhay. Yan lamang mga kababayan. Kung gusto nyong umunlad sa buhay, kinakailangan patuloy kayong mag-aral at matuto sa mga abilidad at iba't ibang kaalaman sa mundo. So, once again, ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.